Hi Libra, welcome. Love reading tayo ngayon, ano? Tingnan natin kung ano yung energy mo, kamusta yung puso mo, okay? Give me the message for Libra. At sino yung parating sa'yo? Tingnan natin kung ano yung lalabas sa reading natin. Be open-minded po, hindi po halos lahat maka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Give me the message for Libra. Ano yung mensahe? Ano yung, kamusta yung puso mo? Sino yung parating sa'yo, okay? Give me the message for Libra. Oh, meron ka ditong Knight of Air, okay? Knight of Earth, sorry. Current energy mo, the High Priestess, the Love Reverse, okay? Give me the message. Tumalsik to. Meron ditong Judgment, okay? Then, tingnan natin yung current energy mo. Ayan, hiwalay ko na. Ano yung challenge para sa'yo? Hindi more information. Ano yung challenge mo? Four of Air. Okay? Reverse. Ano yung challenge mo? Tapos itong kumula pareho. Five of Air and the Chariot. Give me the message. Ano yung challenge? Meron dito na Two of Fire. And then, Ten of Earth. Okay? Ano yung naghihintay sa'yo? Ten of Fire. With a message, ano yung naghihintay sa'yo? Meron ditong Knight of Air. Then, ano to? Three of Air. Meron ditong Page of Air. Okay? Bottom of the deck. King of Fire. Okay, ito yung current energy mo. Meron dito na Knight of Air, the High Priestess, the Lover's Reverse, and Judgment. Okay. Nafe-feel ko dito, no, sa Knight of Earth. Yan sinabay ng the High Priestess. Andun ka sa point na nagkakaroon ka dito ng kapayapaan, okay? Kumbaga na nagiging kang klaro. Klaro yung pag-iisip mo, alam mo yung ginagawa mo. Then nafe-feel ko din dito, no, na alam mo yun, yung kumbaga no, nagtitiwala ka sa taas. Kasi ginagamitan mo intuition lahat ng mga nangyayari at nagaganap sa'yo. Kumbaga, nafe-feel ko din dito sa The Lover Reverse. Meron dito pagkakalayo. Meron kang naranasan o experience na sa person mo. Kung ikaw man ay single, ano, nafe-feel ko dito na hindi mo pa natatagpuan yung counterpart mo, no, yung masasabing equal mo. Then, nafe-feel ko din dito, meron ka ding experience, hindi halos lahat, yung iba sa inyo, naka-experience na dito na betrayal. Kumbaga, hindi naging totoo sa'yo. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na inalisan mo to kasi meron tong kasalanan tong tao na to sa'yo. Na kung saan, ano, maraming nakasubaybay, nakatingin sa inyo. Okay? Pero ganun pa man, nandito ka sa point ng Knight of Air. Mapayapa ka. Kontento ka kung anong meron ka. Hindi ka naghahanap ng ano pa man. Kumbaga, masaya ka kung anong meron ka sa panahon ngayon kasi andito ka sa peace. Peace mo. Na kung saan, ano, kontento ka kung ano yung meron ka. Hindi ka naghahangad ng ano pa man, malaki, mga ganyan. Kasi, simple ka ng tao. Ito rin nararamdaman ko. Kumbaga, sa pag-ibig, ano, ikaw yung tipo ng tao na kung ikaw man ay isang single sa panahon ngayon. Yung bang tipo na hindi ka natingin sa itsura ng isang tao.
kundi mas tinitingnan mo yung kalooban nito. Okay? Meron tao ditong ganon. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Meron ditong patungo sa'yo. Scorpio. Capricorn. Pisces. Gemini. Ito yung nafe-feel ko. Then, nandito ka ngayon sa moment, no, na sinusunod mo yung intuition mo. Nagiging kang, alam mo yung tipo na, pag may pumapasok sa'yo, or meron sa'yong nanliligaw na isang tao na kung saan, ano, masyado kang inaalam, nagiging kang mabusisi, nagiging kang, inaalam mong maigi ang information ng tao na ito, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikita ko rin dito, no, dahil meron kang naranasan in the past dito na hindi naging totoo yung person mo. Kasi nakita ko dito, meron kang person na Gemini na hindi naging totoo sa'yo. May pagkakasala sa'yo. Ngayon, naalisan mo to. Andun ka ngayon sa moment ng kapayapaan mo. Sumasabay ka na lang sa agos. Sa agos ng buhay. Kumbaga, no, dahil sa mga masakit na experience na naranasan mo, natuto kang makontento, natuto kang mahanap yung kapayapaan mo. Kumbaga, no, ipinagpapasa Diyos mo na lang, hinahayaan mo na lang. Kasi mas importante sa'yo yung kaisipan mo, yung kapayapaan ng kaisipan mo, yung harmony na meron ka. Dahil doon, nagiging kang masagana kasi kontento ka kung anong meron ka. Okay, ito lang yung nafe-feel ko dito. Ano yung challenge para sa'yo? So, nakikita ko, no, ang challenge lang para sa'yo, dahil meron kang 4 of air, kumbaga, nandun ka ngayon sa healing, nafe-feel ko dito na naalisan mo na yung mga bagay-bagay, hindi nakakabuti para sa'yo. Tapos ka na dito meron kang person na Aquarius, meron ka rin dito na person na Aries, then ay nakikita rin ako dito na Virgo, Capricorn, and Taurus. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na meron din tutungo sa'yo. Maybe, bago, mangingibig, na kung saan, ano, may pagkayang energy, innocent, kumbaga, kailangan ng travel, patungo sa'yo. Hindi mo pa to kilala, patungo to, pwedeng makilala mo to through friends. Then, nafe-feel ko din dito, no, yung pagiging tapat ng tao na ito. Or pwede rin sabihin na compatible kayo sa bawat isa. Meron travel, may distance, may tamang oras para sa inyong dalawa. Ito lang yung nakikita ko. Then, dito, no, sa The Chariot, nararamdaman ko dito yung balanse. Ginagamit mo kasi yung intuition mo. Malakas yung kutob mo, kaya dun ka kampante. Kumbaga, no, pinagkakatiwalaan mo yung kutob mo. Kasi madalas alam mo sa sarili mo na ang kutob mo ay tama. Okay? Then, nafe-feel ko dito marami kang karunungan na nalalaman. Kasi, lumalago ka. Kasi naalisan mo na tong masasakit na pangyayari Meron kang person na Libra. Okay? Although Libra yung binabasahan natin, meron ka din ditong person na Libra. Ito lang yung nafe-feel ko. Na kung sana, no, pasensya na kayo kung may marinig kayong tahol ng aso. Huwag niyo na lang pagtuunan ng pansin niyon, okay? Nakita ko ditong 4 of air. Reverse. So, yung iba sa inyo, nafe-feel ko dito na matatanggal na yung blockage or pwedeng sabihin na meron kang binalak na person. Iniisip mo na dito sa tao na ito na kausapin, okay? Kasi nafe-feel kong may marireceive kang mensahe. Maybe kagulat mo to, pero ganun pa man kahit ma-receive mo tong mensahe nito, hindi na masakit, parang wala nang spark. Kasi nafe-feel ko dito na ibalik mo muli yung lakas mo. May bago ka ng perspective na kung saan dun ka nakatuon. Dito sa 10 of Earth, nararamdaman ko na hindi ka naging maayos sa past person mo. Kumbaga, hindi ka lumago kasi lumabas siyang naka-reverse. Nafe-feel ko dito na maraming problema kang kinaharap pamula na nakilala mo tong tao na ito. Ito lang yung nararamdaman ko. Okay? Magpasensya niyo na lang talaga yung tahol ng aso. Pero ganun pa man, proceed na tayo. Then dito,
Sa Ten of Fire, Knight of Air, and Tree of Earth, and Page of Air. Nakalabas yung upright lahat. So ikaw bilang ikaw, ito yung naghihintay sa'yo. Meron ditong mensaheng parating sa'yo, marireceive mo to through email, text, or pwedeng sabihin chat. Then nakikitaan ko dito na meron ditong gustong makipag-collaborate sa'yo. Pwedeng love message to. Gustong makipag-partner sa'yo. Nakikitaan ko dito yung pagkakasundo or pwede rin sabihin na meron dito kang planong ginagawa. Merong offer na naghihintay sa'yo, business partner. Kaya lang, itong tao na ito, nafe-feel ko dito na siya yung tipo ng tao na masayahin. Okay? Masinop. Then, ito yung mahaba ang pasensya. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Then, dito sa Knight of Air, nakikitaan ko dito na itong tao na ito, merong new person kang parating. Tulad mo, naandun siya sa Knight of Air. Gemini Aquarius. Na kung saan may pag-asa to. Matapang, matalino, malakas ang loob. Marami na tong nalalaman. Kumbaga marami din siyang pagsubok na kinarap sa buhay. Tulad mo, na kung saan kung paano siya nagiging malago. Ito lang yung nakikita ko sa tao na to. Kumbaga ikaw nafe-feel ko dito na marami kang responsibilidad na kinakaharap. Maybe isa kang breadwinner na kung saan ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Ito lang nakikita ko sa Ten of Fire. Nakikitaan ko dito na ikaw ay taong nagsusumikap, hindi ka sumusuko sa hamon ng buhay. Kahit nahihirapan ka na, tumatayo ka pa rin para sa pamilya. Doon ka nahugot ng lakas sa pamilya mo. Ito lang yung nararamdaman ko kung bakit ka nagiging matapang, nagiging kang matalino, nagiging kang matatag. Kasi hindi ka nawawalan ng pag-asa, protektado ka. Protektado ka, sapat na kinakaharap mo, nasa tamang path ka, ginagabayan ka patungo dito. Dahil narito yung pag-asa, may mensahe parating sa'yo. Okay? Then nakitaan ko dito ang King of Fire and the Ace of Air and Ace of Fire. Kung makikita mo, pinagsabay ang Ace of Air and Ace of Fire. Ace of Fire. Kumbaga nararamdaman ko dito yung success, yung passion mo, yung paglago mo. Individual, lumalago ka. Kasi nakikitaan ko yung fighting spirit mo. Hindi ka sumusuko sa hamon ng buhay. Dahil doon, punong-puno ka ng determinasyon, pangarap, idea. Ito lang nafe-feel ko dito sa Ace of Fire. Then sinabayan pa ng Ace of Air. Handa ka na sa pagbabago. Kumbaga dahil sa marami mong kaalaman na naranasan mo, kumbaga yung experience na naranasan mo, ito yung bumubuo sa'yo kung bakit ka nagiging matatag tulad ng King of Fire. Marami ka mang pagsubok na kinharap, pero nandun pa rin sa yung fighting spirit. Lumalaban ka pa rin, hindi ka nasuko sa hamon ng buhay. Kasi alam mo yung red flag, alam mo na iwasan yung red flag, alam mo na, naging aware ka na sa mga ganon, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Then, tingnan natin kung ano pa yung mensahe pinararating sa'yo. May new love na parating sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Katulad mo. Katulad mo yung energy niya. Kung naghahanap ka ng matino, ganun na makukuha mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating sa'yo? So, ito na. Meron ka ditong Sagittarius. Fixed sign. Maybe meron ka sa birth chart mo ng Sagittarius. Kung malalaman mo yung kabuuan ng birth chart mo. Okay? Meron ditong house 3, Neptune, and conjunction. So, nafe-feel ko meron ditong pagkikita. Pwedeng matagpuan mo na this year yung divine counterpart mo. Na kung saan nafe-feel ko dito na coming together. Magsasama. Ito lang yung mensahe dito. Then dito sa Sagittarius, meron kang katatagan ng isang Sagittarius. Kumbaga nakikitaan ko dito yung kalayaan na meron ka. Or pwede rin sabihin na magiging malaya ka ngayong 2024. Malaya kang gawin kung ano mga dapat mong gawin. Hindi ka kinokontrol. Ikaw yung may hawak ng buhay mo.
Ito yung nafe-feel ko na kung saan nagkakaroon ka dito ng maraming kaliwanagan, maraming karunungan, marami kang natutunan. Ito lang yung nararamdaman ko sa'yo na kung saan ginagabayan ka dahil sa karunungan na nare-receive mo. Meron ditong fixed sign. So, sinasabihan ka dito, no? Sa pagiging mong loyal, ito yung na-attract mo eh. Then, nafe-feel ko din dito yung stability. Kumbaga, no? Tapat ka. So, ngayon, ito din yung marireceive mo. Yung pagiging tapat. May stability, loyalty. Kumbaga, sinasabihan ka dito na umasa ka kay God. Kasi bibigay sa'yo eh, kung ano yung gusto mo. Ito yung nafe-feel ko. Then, House of 3, early learning. Marami ka nang natutunan, marami ka nang experience na naranasan. Mula sa pagkabata, mulat ka na sa kahirapan, na kung saan yung kahirapan na ito, yun yung nagpatatag sa'yo kung bakit nagiging kang matibay sa hamon ng buhay. Then, nafe-feel ko rin dito, no, masyado kang rational mag-isip. Kumbaga, tinutumbok mo kung ano talaga yung gusto mong sabihin. Magaling kang makiusap, magaling kang makipagkomunikasyon. Kung saan, marami kang na-attract or sabihin natin, maraming nagkakagusto na maging kaibigan ka. Dahil, marunong kang umunawa. Kumbaga, no, kapag nakikipag-usap ka, hindi ka kumukontra, magaling kang makinig at magaling ka din magpayo. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Then, Neptune, dream. So, sinasabihan ka dito, no, yung pangarap mo ito, matutupad yan. Dahil pakaramdam mo dito, may iaangat ka. Kumbaga, iaangat ka. Ito lang yung nararamdaman ko sa Neptune. Lahat ng mga paghihirap na naranasan mo, matatanggalan mo yan. Then, lahat ng pangarap mo matutupad at piling mo dito, iaangat ka. Dahil naging tapat ka. Okay? Ito lang yung mensahe para sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.